kwento, karanasan, Magandang gabi sa iyo, Sir Joko, at sa mga tugang na nakasubaybay sa kwentong katatakutan. Ako nga pala si Christian. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga kwento-kwento at bulong-bulungan sa aming lugar na ang kinatatayuan daw ng bahay namin ay dating sementeryo. Noong una ay hindi naman talaga ako naniniwala. Dahil sabi ng mga magulang ko, ang lupang kinatitirikan ng aming bahay ay dating isang bakanting lote lamang na matagal-tagal nang hindi nagagamit. Dahil nga sa sinabi ng aking mga magulang ay nawala ang aking pagkabahala sa mga bulong-bulungan na dating ang sementeryo ang kinatitirikan ng bahay namin. Kung kaya binaliwala ko na lamang ang mga kwento-kwento patungkol doon. Mag-aalas 9 na ng umaga noon nang maisipan ko maglinis ng bakura namin at magbunot ng mga damong tumutubo. Halos mag-iisang oras din akong nagbubunot ng damo at naglilinis ng bakura namin. Kinabukasan ay napansin ko na naman, Sir Joko, na tila ba may mga tumubo na naman na damo sa aming bakuran. Nagtaka ako dahil kahapon pa lamang ay nilinis ko na ito at talaga namang halos inubos ko yung mga damo. Ganun na lamang ang pagtataka ko, Sir Joko, dahil bakit parang ang bilis naman tumubo ng mga damo dito sa bakura namin? Kung kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip at nilinis at binunot ko ulit ang mga damo. Sinigurado ko ang paglilinis at pagbubunot ng mga damo. Binungkal ko ng malalim ang mga ugat ng damo para masiguro na natanggal talaga ito. Dahil baka isa ito sa dahilan kung bakit napakabilis tumubo ng mga damo rito. Nagtaka ako ng pagbunot ko sa damo na nasa parteng gitna ng bakura namin nang mapansin kong isang matigas at tila semento na parang sahig dati na natabunan ng lupa at tinubuan ng damo ito. Kung kaya ang ginawa ko, Sir Joko, ay kumuha ako ng pala at hinukay ko ito. Inisip ko na baka dating sahig yun nung panahon at natabunan ng lupa at naging bakuran nga namin. Subalit habang inaalis ko ang lupang nakabalot sa maliit at parisukat na sementadong yun, ay may napansin ako rito. May nakaukit na pangalan at petsa na hindi ko na halos mabasa dahil sa katagalan. Hindi ko na masyadong makita ang pangalan dahil burado na halos ito, Sir Joko. Dahil sa pagtataka ay dali-dali ko itong nilinis gamit ang walis tingting at tubig. Bigla akong natigilan at bumalot ang takot sa aking katawan nang maisip ko ang hawak-hawak kong parisukat na semento. Isa itong lapida, Sir Joko. Dito pumasok sa isipan ko na totoo pala ang sinasabi at kwento-kwento sa aming lugar na dating sementeryo ang kinatitirikan ng bahay namin.